Maxi Scoot na loaded ng tech features ba ang hanap nyo? Ito ang 2025 Yamaha NMAX Tech Max. Tara, tignan natin ngayong araw. Okay mga tol, nasa harap natin ngayon itong 2025 Yamaha NMAX Tech Max. Grabe din itong looks nito, no? Mas pinaangas at mas aggressive na yung tindigan. At hindi lang sa looks mga tol, dahil sabi ko nga kanina loaded to ng mga advanced technology. So yun ang titignan natin mamaya. So bali dalawa itong variant ng NMAX, no? Ito yung Tech Max version kung saan naka YECVT na yung panggilid. So hindi na to gumagamit ng flyball. And ito naman yung standard version na gumagamit pa rin ng normal na CVT o panggilid. Pagdating sa presyo mga tol, dito sa Tech Max, SRP nito ay 175,900. At para naman sa standard ay 155,900. So ngayong araw titignan natin itong Yamaha Tech Max. Okay mga tol, sino ba naman ang hindi magkakagusto dito sa NMAX Tech Max, no? Napaka-premium ng looks. So matte yung paint job niya, no, tapos sa middle part niya is parang matte silver. So tawag nila sa color na to ay dark magma. Maganda yung pagka-matte niya mga tol, may glittering effect pa siya. Okay mga tol, dumako muna tayo sa makina niya. So gumagamit ito ng 155cc liquid cooled 4-valve single overhead cam fuel injected VVA engine na kaya mag-produce ng 15.2 horsepower at 8,000 RPM at max torque na 14.2 Nm at 6,500 RPM. At yun nga mga tol, naka YECVT na tayo dito sa Yamaha NMAX Tech Max na to, no, o yung tinatawag na Yamaha Electric CVT. Same ito ng makina ng Aerox Turbo. So ito nga mga tol yung may turbo sensation. Bali meron itong parang pinaka paddle shift sa left handlebar niya, yung pinaka shifter niya, no. So meron itong 3 levels. Dito natin mararamdaman yung tinatawag nilang turbo. Usually magagamit ito sa acceleration or uphill. So para lang siyang may manual transmission feels. Pagdating naman sa fuel mileage, kaya nitong umabot hanggang 42 km per liter. So syempre depende yan sa rider or sa road condition. So present pa din dito yung stop and start system niya, no. Nakatulong din to para mas tumaas pa yung fuel mileage niya. Tapos samahan pa ng 7.1 liters na fuel tank, kaya malayo talaga yung mararating mo dito sa isang full tank nito. Approximately 300 km sa isang full tank. Okay, dito naman sa looks, front end, grabe talagang mas pinaangas pa tong front end niya, no. Very futuristic na rin ng looks nito at may pagka-sharp din. So meron siyang malaking wind visor for aerodynamic at hindi pa rin naman ito adjustable. Then pagdating sa mismong headlight, para siyang split design, no, pero isang buo talaga yung pinaka-lens nito. At sa gitna naman yung pinaka-headlight niya. Bale, ito yung daytime running lights niya sa magkabilang gilid. Nagmukha siyang matano, and then dito na nakapwesto yung pinaka-signal lights niya. Integrated na yung design. Sa previous model kasi nasa side fairings naka-attach yung signal light niya. Ang maganda dito mga tol, LED na rin sa wakas itong signal light niya, no? And pagdating sa mismong headlight, naka-LED projector light na siya dito. Kaya siguradong mas maganda na yung buga ng ilaw niya. Dito naman sa likod, syempre redesign na rin. Naka-split design yung mismong taillight, no? Tapos may emblem ng Yamaha sa gitna. Then yung pinaka-signal light naman is dito nakapwesto. At syempre LED na rin lahat ng ilaw dito. Front fender naman natin mga tol, very sporty ng design and two-tone yung color. Tapos may nakalagay dito na ABS. Pagdating dito sa side profile, meron siyang emblem dito ng NMAX Tech Max. Ganda ng texture, napaka-premium. And dito naman may logo ng Yamaha. And pagdating dito sa likod, sa side profile, very premium ng decals dito, no, color gold na naka-emboss. Pillion ride alloy ang ginamit, and dito sa mismong tapakan ng rider. So dahil Maxi Scoot, ganito ang itsura, no. Talagang komportable ang mga paa natin dito, no, o yung hita natin, dahil pwede mo i-forward o i-unat yung mga hita mo papunta sa harap. Kaya kahit long ride pa yan, talagang hindi ka agad mangangalay. Pagdating naman dito sa front suspension, naka-telescopic fork. So mataba pala yung inner tube nito, no? And maganda rin talaga to kahit bumpy roads. Dito naman sa brake, naka-disc brake with single piston caliper at meron na rin itong ABS or anti-lock brake system. So same din sa standard, no? Naka-ABS na rin yung brakes natin doon. Sa wheels naman, ang ganda ng kulay, metallic yung finish. Size naman ng gulong natin mga tol dito sa front, 110/70 rim 13. Okay, dito naman sa likod, naka dual shock absorber naman ang suspension natin dito with sub tank na rin. And sa brakes naman, naka disc brake with single piston caliper din. So meron din tayong anti-lock brake system dito, no. And meron na nga rin pala tong TCS or yung traction control system. Size naman ng gulong natin dito ay 130/70 rim 13. Syempre tubeless na din yan. So ganito nga pala yung itsura ng radiator cover niya, no, para dito sa NMAX Tech Max, pero sa muffler same pa rin naman ito sa design ng previous model.
So dito naman tayo sa panel. So gumagamit na rin ito ng TFT display mga tol. Meron tayong Y-Connect kung saan pwede i-connect yung smartphone. Tapos meron na rin itong navigation. At may riding modes na rin to, sport at touring mode. So dito nga natin makikita lahat ng essential na kailangan ng rider tulad ng mga nauna nating binanggit kanina. Tapos syempre speedometer, odometer, yung fuel gauge niya, battery indicator, etc. Napaka-premium talaga ng cockpit nito. Meron din siyang logo ng Yamaha dito sa gitna. Handlebar switch dito sa kanan, meron siyang stop and start switch, hazard light button, and yung electric push start. And dito naman sa kabila, so dito nakapwesto yung button para sa mode and tapos high and low beam and yung up and down arrow. Tapos enter yung nasa gitna. Turn signals natin ito and meron siyang back and home button. Tapos ito yung pinaka paddle shift niya para sa YECVT natin. Ignition switch naman naka-smart key system na to. Tapos sa baba may button para sa seat at fuel cap opener. Dito naman sa kanan meron tayong glove box para sa mga small things natin. And dito sa kaliwa, so wala siyang cover unlike sa kanan meron siyang cover. Tapos meron na siyang USB port dito para sa mga mobile gadgets. And dito na rin nakapwesto yung fuel tank natin, very convenient. Di mo na kailangan bumaba ng motor pag nagpa-refill ka ng gas. Seat design mga tol, very premium din. Tapos may makatahi na kulay dilaw and meron pa siyang naka-engrave dito na NMAX. So maganda yung cover na ginamit dito and syempre maganda rin yung cushion na ginamit. Kaya siguradong comfortable sa rider at sa OBR. Sa ilalim naman ng upuan, meron siyang 25 liters compartment na kasya kahit isang standard size ng helmet or jacket, bag at iba pang maliit na gamit. So dumako naman tayo sa seat height mga tol. So may sukat itong 770mm and sa ground clearance naman ay 125mm. Then sa timbang naman ito may bigat lang itong 135kg. So hindi rin naman siya ganong kabigat kaya manageable pa rin. Okay mga tol, yan ang Yamaha NMAX TechMax 2025. Available nga yan nationwide at itong nasa harap natin ay available dito sa Royce Yamaha Rev Zone Cabanatuan. Kung interesado ka, especially kung taga Nueva Ecija ka, PM ka lang sa Facebook page natin or call or text ka lang sa number ko. Okay mga tol, hanggang dito na lang. Kung umabot ka sa part ng video na to at sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago ka lang sa channel na to, huwag na magatubili pang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. And meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.